Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is kung sino man ang tumingin sa babaeng may pagnanasa ay nagkakasala na sa kanyang puso. So ganito po yun, ipapaliwanag ko. So halimbawa, tinitingnan mo pa lang yung babae na may pagnanasa ka na sa kanya. I mean ba na nagandahan ka, naseksihan ka sa kanya. So nagkakasala na po tayo sa ating puso. So ganito po yan, tinitingnan po ng ating Diyos ang mga buhay na nasa langit, kung ano mga nagawa nating kasalanan dito sa lupa. Halimbawa, nagnanasa ka sa kapwa mo na alam mo naman na hindi karapat-dapat yun. Kailangan, bago tayo magnasa sa kapwa-tao natin ng hindi maganda, magdasal po tayo para paglabanan yung mga tukso na yan na tumutukso sa atin at nagbibigay na sa atin ng kasalanan. Kasi ang puso natin, diyan nababasa ng Diyos kung ano mga nagagawa nating pagkakasala dito sa ibabaw ng lupa. Kung ikaw man ay parati kang nanonood ng mga malalaswang panoorin at sumusubaybay ka sa mga laman sexing artista, so gusto mo lang makita para masaksihan mo kang kaseksihan nila, lalong-lalo na sa ibang social media na laging nagsasayaw. Alam nyo na po yung kung saan yun, yung mga sexing suotin, naris kita na yung kanilang dede at igut-igutan. So nagbanasa na po tayo na tignan nyo, nanonood tayo sa mga social media ng mga alam nyo na hindi maganda, tsaka nakikinig tayo ng mga palabas o pinapakinggan natin mga malalaswang panoorin o pakikinig ng mga malalaswang pakikinggan, ganun sa mga radyo, sa mga alam natin na social media na hindi naman karapat-dapat, di ba? So pagpaplano o pag-iisip o pagtingin pa lang sa kapwa natin na may pagnanasa na tayo, parang nagkakaroon na rin po tayo ng pagkakasala sa kaloob-looban natin, sa puso natin. Sa sarili mo, nagkakaroon ka ng pagkakasala kasi bawal po magnasa sa kapwa-tao natin. Alam naman natin na hindi naman natin asawa o jowa. So doon lang po tayo dapat nagnasa sa pagmamayari natin, hindi pagnanasa tayo dun sa hindi naman natin pagmamayari, di ba? Pag ganun nangyayari sa inyo, na sinusubo kayo ng ating Diyos, anak na buhay na si Jesus Christ, sa mga trial niya, sumayin na tayo sa last. So paigtingin lang po natin yung ating pagdarasal. Magdasal lang po tayo na Ama namin para maligpasan natin yung mga tukso na tumutukso sa atin. So pag nakakakita ka ng mga sexing babae, pagsibihan mo para hindi ka matukso. Halimbawa, pakilala mo o hindi mo makakilala. Miss, so para pa hindi po kayo mabastos, so magsuot po tayo ng formal kasi mga ganyan nung suot, so nakakabastos po yan. So minsan kasi yung iba rin kasing babae nagaganon tapos para lang, 'di ba, makapang-akit sila ng lalaki, 'di ba? So ang gagawin lang po natin, wag natin silang pansinin, magdasal lang po tayo para iwasan natin mga ganun tukso, para hindi magkasala tayo. Kasi kapag nasa tayo sa mga babaeng alam nyo na pinagnanasaan natin, nagkakasala tayo ng kasalanan natin sa puso, sa Diyos. So iwas-iwas, dasal-dasal din kapag may time. Kayo naman po bilang isang mabuting tao, patatagin natin yung pananampalataya natin sa ating mga Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Tsak na tsak yung mga ganyan malalabanan natin kung lagi tayo magdarasal at umiwas sa mga tukso na alam natin matutukso tayo. Huwag na yung paulit-ulit. So kung may nasa sitwasyon naman kayo na hindi nyo talaga malabanan yung tukso, so pagdasal lang natin na balang araw na makakaiwas din tayo sa mga ganong bagay na tatanggalin sa atin ng Diyos yung mga ganong pagkakataon, sitwasyon na para malabanan natin yung mga ganong tukso na dumarating sa ating buhay. So dasal lang ating sandata dyan sa mga last. Ayan talagang kahinaan ng lahat ng tao dito sa ibabaw ng mundo, ang lust o sex. So kapag nakakaranas tayo ng ganyan, so dasal-dasal lang tayo, patatagin mo pananalig mo sa ating Diyos at umiwas. Yun lang po, di ba? Doon po sa Bible, di ba, pinaglabanan ni Joseph ang pagtutukso sa kanya asawa ng hari doon sa Egypt. So iniwasan niya yun, pero nakulong pa rin siya at pinagbintangan sa kasalanan, hindi naman niya nagawa, pero pinaglabanan niya yung tukso na araw-araw siya tinutukso ng asawa ng hari para matukso siya kasi gusto siya ng asawa ng hari. Pero siya yung pinagkatiwalaan ng hari para
mamuno doon sa kaharian ba. Kumbaga parang siya yung second command, pinakamataas na pangalawa sa hari. Pero yung Reyna, nagkagusto sa kanya, so iniwasan niya yun. Pero pinagbintangan pa rin siya at nakulong siya. Pero balang araw naman yan, nakalaya siya. After 15 years, matagal din, siyempre paghihintay niya. Yung dumating araw na yun, na nagpahula yung hari na anong magaganap sa panaginip niya. So, nahulaan yun ni Joseph na makakalaya yung nahinulaan niya, isa naman mamamatay. So, kaya po tayo, hanggang doon na lang muna yung aking istorya kay Joseph. So, ang topic po natin dito yung sa last po na huwag po tayo magnasa sa isang babae. Huwag tayo magnasa o tumingin sa pagnanasa sa isang babae para hindi po tayo magkasala. Iwasan natin yung ang lust o sex. Magsalang po tayo. Hindi po masama yung sex kung doon tayo nakikipag-sex sa kapartner natin o sa jowa natin na meron na tayong legally na asawa po natin yung pagmamayari natin. Hindi po masama yun. Pero pag sa iba na, yun masama na po yun at magnasa tayo, yun po talaga ang masama at bawat at nagkakasala tayo sa ating mata ng Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang gawin lang po natin ay patatagin mo lang pananalig at pananampalataya mo. Kaya hanggang dito na lang pa aking advice. Iwangat po tayong lahat and God bless.